Iwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na linggo ng karaniwang panahon, linggo ng mga manlalayag. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Sherwin Tristan Aromin, SVD, Prefect of Christ the King Mission Seminary. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang papuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang papuri ay manatili magpakailanman. Tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo po sa ating banal na misa sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin o nakikibahagi ng ating misa sa pamagitan ng ating live streaming. Maligayang pagdalo po, nasa ika-26 na po ng linggo ng ordinaryong panahon ang ating ipinagdiriwang ngayon. Ang pagliligtas ni Jesus, mga kapatid, ay parang ulang bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang itinatangi. Kung paanong tinatanggap at inililigtas ng Diyos ang lahat ng sanlibutan, sikapin din nating tanggapin ang lahat ng tao bilang kaloob ng Diyos. Ngayong linggong ito ay pinagdiriwang din natin ang pambansang araw ng mga manlalayag, Seafarers Sunday. Ingatan nawa sila ng Diyos sa tuwina at maparam ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa pamilya. Ipanalangin nating manatili silang tapat sa kayamanan ng tradisyong Pilipino at may bahagi rin nawa nila ang pananampalatayang Kristiyano sa lahat ng kanilang makakasalamuha sa ibayong dagat. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa ating banal na misa, manahimik muna tayo sandali, ating ihanda ang ating sarili at pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa ating Diyos. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa
at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang manggagawa ay mapagpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong ibigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakalob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng lupa at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binayaan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matatandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa, at yung isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata, at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Yaong paggalang sa poon ay mararapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupunas sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim ng gawang buktot. Mo ay iligtas sa hayag ng kasalanan at huwag mo pong itutulot na ako ay paghirapan. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan, ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan niyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapaghatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mga tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kaliwang ang inyong iyong ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa ng hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin.
Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani ng inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpakasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasama. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa akin ay panig sa akin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa ang isang tao ang siyang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nanalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang maputulan ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawa kang kamay na mahuhulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahuhulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga sumusubaybay sa atin or joining us through our live streaming. Sabi ni Jesucristo sa ating ebanghelyo ngayon, For he that is not against us is for us. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Alam nyo, sa bawat organization, sa mga grupo, at kasama na rin ang ating simbahan. Kung yung mapapansin, sa bawat grupo, bawat organization, laging sumusulpot itong dalawang negative attitudes.
na hindi mawawala sa isang miyembro ng isang organization o isang grupo. Ano itong dalawang negative attitude na hindi mawala-wala sa isang grupo? Una ay ang tinatawag nating crab mentality. Pangalawa, yung close circle mentality. Yung una, yung crab mentality. Alam natin yan. Yung hinihila mo pababa ang isang tao dahil sa tingin mo naunahan ka o mas umaangat sa iyo or ayaw mo siyang umangat sa kanyang sarili or sa kanyang buhay, kaya pilit mo siyang binababa at yung iba naman ay even tinatapakan pa. Crab mentality. When someone is higher than us, we try to pull them down. At marami sa mga miyembro ng isang organization o isang grupo nang dahil sa inggit, dahil sa galit, dahil sa pride ng sarili, we try to pull others down. Crab mentality. Ayaw natin maunahan. Ayaw natin mas sikat ang iba or mas mataas sa atin ang iba. Yung second na attitude sa isang grupo ay ang tinatawag nating close circle mentality. Sa isang organisasyon o grupo, may mga miyembro na ayaw papasukin yung ibang tao kung hindi ito magmamatch sa kanilang itinakdang standard or kagustuhan o yung tinatawag natin sa English na dapat kasama ka sa aming clique. What we want, what we do not want, dapat sabay ka sa amin. Kung hindi, hindi ka mapapabilang sa aming grupo. Close circle mentality. Kami-kami lang, dapat pare-parehas lang tayo. Ang hindi sumunod sa atin, out. Or kung may makapasok man sa kanilang grupo na hindi angkop sa kanilang kagustuhan, pumapasok yung insecurity, natitreaten sila. Crab mentality and close circle mentality. Mga kapatid, bakit ko ito ibinabahagi? Sapagkat kung titignan natin ang ating mga pagbasa ngayong linggo, makikita natin itong two negative attitudes sa ating mga pagbasa. Crab mentality at close circle mentality. Sa unang pagbasa, si Joshua was jealous dahil two members na hindi naman kasama sa kanilang grupo na binayayaan, pinuspos ng Espiritu Santo, ay nabigyan din ng biyaya ng Diyos para magpahayag. Si Edad at Medad. They were also given by the Spirit of the Lord to prophesy. At natitreaten si Joshua, kaya sinabi niya kay Moses, that these true prophets are chosen by God, maybe can be greater than us. Sa English, sabi ni Moses sa kanya, are you jealous? Natitreaten ka ba dahil ikay naiinggit? Baka mas magaling pa sila kaysa sa atin. In the Gospel, the Apostle John reported to Jesus na may isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Ngunit itong isang tao na hindi naman kasamahan nila, hindi kasama sa mga chosen apostles ni Jesus. For the Apostle John, he's protecting yung close circle mentality. Lord, dapat kami lang ang may kapangyarihan dahil kami ang iyong pinili to expel demon, to preach the good news in the name of Jesus. We are the chosen ones. Pinili. Bakit mayroong isang tao ginagaya yung ginagawa natin? Close circle mentality. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Mga kapatid, ang mga pagbasa ngayong linggong ito ay pinalalahanan tayo ng dalawang bagay.
Una, it reminds us that Jesus' mission is not exclusive. Kami-kami lang, amin lang ito, walang papasok, walang hihigit sa amin. It's not exclusive, but inclusive. Ang misyon ni Jesus ay para sa lahat. Kasama ka, hindi lamang sa iilan. Para kay Jesus, walang puwang sa kanyang mga disipulo, yung mentality na binabanggit ko kanina, na hilain pababa ang iba para tayo'y umangat. Or yung closed circle mentality na kami-kami lang ang dapat gumawa ng misyon ni Kristo. Kami-kami lang ang dapat may power na pinagkaloob ng Diyos sa amin. Hindi ka kasama. Remember, in the ministry of Jesus, He welcomes all. Tinanggap niya ang lahat, maging sino ka man. Whatever culture you have, status, race, nationality, gender, etc. God welcomes you. Exclusive. And lahat tayo ay kayang makakontribute sa misyon ni Jesus. Not only us, priests and religious. Lagi ito yung mentality natin. Ang pagmimisyon sa mga pari, relihiyoso lang yan. Ang pagbabahagi ng mabuting balita ay para lamang sa mga miyembro ng simbahan. No, my dear brothers and sisters. By the virtue of our baptism, we are all called to be missionaries. Lahat tayo kabahagi sa misyon ni Jesus, maging sino ka man. Lahat tayo tinatawag na kanyang mga alagad. Walang aako na kami-kami lang, sila-sila lang, or dapat mas mahigit sila. Everybody is called to participate in the mission of Jesus. Tinawag tayo upang magkaisa at iisa ang ating pananampalataya, iisa ang ating misyon, iisa ang ating Diyos. Sabi nga ng isang kanta, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Tapos may kadugtong yung lyrics ng song, sabi niya, habilin ni Jesus nung siya'y lumisan, kayo'y magkatipon sa pagmamahal. They know that you are disciples of Christ if you love one another. As Christ's disciples, Jesus calls us to harmony and unity in order to be effective in our mission. Today, if the world says, kung makikita niyo ang mundo, ako lang, myself, kami-kami lang. Yan ang mentality ng mundo ngayon. But for Jesus in today's reading in the Gospel reminds us that His church is all about we. Tayo, kasama ka, magkakasama tayo. Iisa ang ating misyon, iisa ang ating pananampalataya. Walang puwang sa disipulo ni Kristo sa kanyang simbahan ang inihila pababa ang kapwa-tao or walang sinasama sa kanilang grupo. Closed circle mentality. It is not my mission, but it is our mission. Jesus' mission is exclusive para sa lahat. Pangalawa, meron tayong misyon. Kung tayo nakikibahagi sa misyon ni Kristo, tatanungin natin, ano yung misyon natin? Isa lang ang misyon natin. We have one common mission, and that is to proclaim the kingdom of God. And what is that kingdom of God all about? It is about doing good to others. Simple lang ang misyon ng isang Kristiyano, ang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa-tao. This is our identity and mission as Christ's disciples, na gumawa ng kabutihan at itigil ang kasamaan. Lahat tayo, naintindihan natin yan. Hindi napaka-komplikado. Simple lang ang sabi ni Jesus, ang mission mo, gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa at itigil ang kasamahan. Kaya, sa last part ng gospel, ang lahat ng nagiging balakid or dahilan kung bakit hindi tayo makagawa ng kabutihan sa ating kapwa, kailangan mong putulin.
Kailangan mong itigil. Putulin mo na yan, kapatid. Kaya kung we will try to take the gospel literally, yung sabi niya, putulin mo, siguro makikita natin sa ating paligid, sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan na Kristiyano, wala nang mga mata. Dahil puro malalasawa at galit ang nakikita sa iba. O wala nang bibig, nakatigom ng bibig, dahil siguro sa pagiging chismoso, or malakas na manglait sa kapwa, or wala na siguro mga iba sa atin kamay at paa kung paano tayo mag-abuso sa ating kapwa-tao, or wala nang tenga dahil hindi tayo marunong makinig sa hinaing ng iba. Marami siguro sa atin ngayon, kung we will take the gospel literally, ang mga disabled, walang tenga, walang mata, walang paa, walang kamay. Ang hamon ni Jesus, mga kapatid, sa atin, do not take for the gospel, putulin mo literally. Ang kailangan mong putulin ay ang mga ugali natin, ang mga gawain natin na hindi nakakatulong sa paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa-tao. Putulin mo, kapatid, ang lahat ng masamang gawain at magbago ka na. Pag nilayan natin ngayon, ano nga ba ang dapat nating putulin, itigil sa ating buhay na siyang dahilan kung bakit hindi tayo makagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao? O yung tinatawag kong excess baggage, mga bahagi sa ating buhay na kailangan na nating iwanan, itigil, yung mga nagpapabigat sa atin upang tayo makagawa ng ating misyon na maging mabuti sa ating kapwa. Ano yung mga excess baggage natin sa buhay? Gaya ng pagkainggit. Instead you have a better life, you have become a bitter life. Napakapait ng buhay mo dahil sa iyong pagkainggit o yung pagkamakasarili. Pandemic ngayon, ang dami pa rin mga makasarili. Pagkagahaman sa kapangyarihan, posisyon at material na bagay. The second reading, sabi doon, mawawala din yan, mabubulok din yan, at hindi natutulog ang Diyos, huhukuman ang lahat ng mga mayayaman o mga mapang-abuso. O yung puso nating napakatigas at hindi makapagpatawad. O yung mga galit natin sa buhay na hindi makapag-move on. Kapatid, let go the excess baggage in our life. Itigil natin, putulin natin ang mga bagay na hindi angkop sa ating buhay bilang isang Kristiyano upang tayo makatugon sa misyon ni Jesucristo na makagawa ng mabuti. Nawa ang ating karanasan ngayong pandemya, ipinapaalala sa atin na isang pamilya tayo na kailangan magtulungan upang makasurvive sa ating pinagdadaan ng pagsubok dito sa mundo. Bawal ang crab mentality, bawal ang closed circle mentality o yung kanya-kanya. Isang pamilya tayo, isang ating Diyos, isang ating misyon. At yung misyon natin ay ang gumawa ng kabutihan para sa ating kapwa. At yan ang magbibigay kaligayahan sa atin at kapayapaan. Yan ang magbibigay sa atin ng kadalisayan sa ating puso. Naway tumugon tayo sa hamon ni Jesucristo na bawat isa ay kasama niya sa kanyang misyon at meron tayong iisang misyon at yun ang gumawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, taglay ang pagtitiwala. Lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang seafarers at mangingisda, 10 ng kanilang mga pamilya. Team tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila, at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming tinamaan ng COVID-19. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagpala naming Diyos, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kami magdamayan sa pamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin
paghahain sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umagos, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para sa aming masapit ang iyong tapat na maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganyan din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya dinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Onesto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. O ba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang naghalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mangyayari sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nanahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon.
Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Sinumang sa akin nananahan, mananahang din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana'y manahan, at bilin ko na kayo'y magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Ay, pinika, tinirang upang mahalin, nang mamunga at bunga mo'y panatilihin. Humayo ka't mamunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayoy ipinapahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng Maria, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Renademitz. Ipanalangin mo kami. Isang paalala po, patalastas, magsiupo po muna. The shrine is now open for mass goers at 10 in the morning and 4 in the afternoon on Sundays and 6 in the evening on weekdays. Kindly bring your vaccination cards. Those who are fully vaccinated will be allowed inside, while the others may stay in front of the shrine where they can attend the Mass. Please follow the minimum safety protocols of wearing face mask and face shield and maintaining a physical distance from one another. Thank you for your cooperation. Signed, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Magsitayo po. Ngayong gabi po ay ang huling bahagi ng aming 4th Saturday concert na entitled Huni ng Misyon. Ito po ay fundraising namin mga SBD para sa aming mga retiradong at may sakit na mga pari at brothers dito sa aming retirement home sa Villa Cristo Rey. So, inimbitan ko po kayong lahat, lalong-lalo na yung mga sumusubaybay sa amin sa aming live streaming mass. Ngayong 7:30, yan, pwede kayo mag-dinner muna. Then 7:30 po, magkita-kita po tayo para sa Huni ng Misyon online concert. So, ito po ay tulong natin or pagsuporta sa mga misyonerong SBD, lalong-lalo na sa mga retired priests and brothers. Ito ay mapapanood dito po sa Facebook page ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, sa Password TV, or sa aming Facebook sa seminaryo CKMS Christ the King Mission Seminary at iba pang SBD Facebook pages. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming mga SBD at maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa aming mga seminarista dito sa Christ the King Mission Seminary. Naway pagpalain kayo palagi ng ating poong may kapal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo ko ang inyong mga ulo at hingin ng pagpapala at pagbabasbas ng Diyos. Ilayo nawa kayo ng lahat ng makapipinsalang at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.